Sa video ito, ituturo ko sa inyo kung paano bayaran yung appointment ninyo sa DFA para makakuha ng passport gamit ang inyong GCash account. Kaya tara, samahan nyo ko't panoorin natin ang video na to. Pero bago yan, sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, kayo na ang bahala. So bago tayo mag-umpisa, make sure na nakakuha na kayo ng reference number. So kung hindi pa kayo nakapagpa-appointment kay DFA, so may video akong ginawa kahapon. Ilalagay ko na lang po yung link sa description box, panoorin nyo na lang po para makakuha kayo ng reference code na kagaya nito. Kasi ito yung gagamitin natin once magbabayad tayo. So panoorin nyo po yung video na yun kasi ang ginamit ko doon is through GCash yung pagbabayad. Pero depende na rin po yan sa inyo kung ano yung mode of payment na gagamitin ninyo. Kasi doon pwede kayong pumili kung through PayMaya ba or pwedeng credit card or debit card. O pwede ring over the counter kagaya ng mga bayad center, GCash, ganyan. Basta nag-a-accept ng DFA na payment. So pwede mga 7-Eleven, pwede pong ganyan. So depende sa mode of payment niyo. Pero sa akin yung mode of payment na gagamitin natin is through GCash. At dahil sa GCash yung gagamitin natin at meron na tayong reference number, so unang gagawin natin, punta lang tayo sa ating mga GCash account. At pagkatapos may makikita tayong ganito, so dito kung nakikita ninyo 10,101 yung balance ng ating GCash account. So ngayon magbabayad na tayo sa DFA. So unang gagawin natin para makapagbayad, punta lang tayo dito sa Bills. Ito po, itong My Square. And then may makikita kayong ganito. So dito hanapin at i-click nyo na lang itong government. Ito po. At pagkatapos dito hanapin nyo na lang, scroll down nyo na lang hanggang sa makita ninyo yung DFA or Department of Foreign Affairs. So dito guys, scroll down nyo na lang hanggang sa makita nyo to, itong DFA. Pero for example, ilang beses na kayong nag-scroll at hindi nyo nakita yung DFA, so mas maganda i-type nyo na lang dito sa taas. Tulad nyan, DFA. Pagkatapos lalabas na po yung DFA dito. So ito yung i-click ninyo. At pagkatapos may makikita na tayong ganito. So dito guys, ilagay nyo po yung amount na gusto ninyong i-send. So kagaya sa akin kasi special processing yung pinili ko. So 1,200 yon plus 50 pesos na convenience fee. So total na babayaran ninyo is 1,250 pesos. So for example, regular processing yung pinili ninyo. So 950 plus 50 pesos na convenience fee. So yung babayaran ninyo dito is 1,000 pesos. So kung regular processing yung pinili ninyo, ilagay nyo yung amount dito na 1,000 pesos. Pero kung special processing, ilagay nyo po dito 1,250. So kagaya sa atin, special kaya 1,250 yung nilagay ko. Kasi kung kulang yung amount na ilalagay ninyo, for example 950 lang or 1,200 lang, so wala yung convenience fee na 50 pesos, ibig sabihin yan mag-e-error po kapag pinroceed ninyo. So hindi po kayo makaka-proceed. So dapat kasama po talaga yung convenience fee. At pagkatapos dito naman tayo sa baba sa paglalagay ng 10 digits na reference number. So ilagay nyo po yung reference number na nakuha ninyo doon sa email. So ganito po yung reference number na makukuha ninyo. So advice ko sa inyo, i-copy nyo po tong reference number na ito kasi kagaya niyan may 0 or O sa dulo. Hindi nyo alam kung 0 ba yan or O. So mas maganda i-copy tapos i-paste nyo dito para tama lahat yung mga letra na ilalagay ninyo. So kung may mali sa number or letra sa reference number na ilalagay ninyo, sayang po talaga yung ibabayad ninyo. So mas maganda i-double check nyo po yung reference number na ilalagay ninyo. At kung okay na at na-paste na natin dito, dito naman tayo sa baba sa paglalagay ng 11 digits na mobile number ninyo. So pagkatapos niyan, dito naman tayo sa baba sa paglalagay ng email address. Pero dito sa email address guys, optional lang po to. Pwede kayo maglagay, pwede rin pong hindi. Pero advice ko sa inyo, maglagay na lang kayo para may mga resibo kayo at may mga kopya kayo ng resibo if ever may mga problema sa pagbabayad ninyo. At pagkatapos dito naman tayo sa baba, may nakikita kayong protect your bills now. So dito kung i-check nyo or kung may check na ito, automatic na kakaltasan kayo ng 11 pesos.
So kung ayaw nyo makaltasan, pwede nyo tanggalin yung check dito. So kagaya niyan, wala na pong check. So pwede na kayong mag-proceed. So kung okay na lahat at wala namang problema, i-click nyo na po itong next dito sa baba. At pagkatapos may makikita kayong DFA confirmation. So dito may nakalagay na you are about to pay 1,250 pesos. So baka magtaka kayo bakit wala ng service fee si GCash. So sinali na po dyan yung 50 pesos parang service fee nila tapos convenience fee din ni DFA. Baka maghahati na sila sa charge ng dalawa na yan. So dito i-double check nyo na lang po yung reference number tapos yung mobile number at yung email address na nilagay ninyo. So kung okay na i-click nyo na po itong confirm. At pagkatapos may makikita na kayong resibo dito na payment received. So pwede nyo nang i-save yan, i-screenshot or i-copy ninyo para may kopya kayo if ever may mga problema or pagpunta ninyo sa DFA may ipapakita kayo. At mga ilang minuto or segundo lang may makikita na kayong ganito, amount paid 1,250 tapos yung total amount tapos yung account number, nandito yung reference number. So i-double check nyo na lang po lahat yan kung okay naman at wala namang problema. So mga ilang minuto or magkasabay sila ng email na ito, may marireceive din kayong email na kagaya nito. So may marireceive kayong ganito na you have successfully confirmed your passport appointment booking. So confirm na po yung booking ninyo sa DFA. At kung kanina reference number lang yung email na na-receive ninyo. Tapos ngayon nakapagbayad na kayo, meron na kayong appointment number code. So ito na po yung code na ipapakita ninyo doon. So mas maganda screenshot nyo na lang ang buong email na ito. At nandito rin yung site kung saan kayo pupunta na DFA, tapos nandito yung date at kung anong petsa kayo dapat pumunta doon at kung anong oras. So kayo nang bahala kung ano yung petsa, oras kayo pupunta doon, basta make sure hindi kayo malilate. At dito sa baba guys, may dalawang PDF na kopya kayong makikita. So pwede nyong i-download ito kasi ito yung dadalhin ninyo sa DFA. So kung may kailangang fill upan nyo lahat para pagpunta nyo doon, okay na po lahat. So bali, 4 na form po itong nandito sa PDF na to. So itong unang PDF, pag click niyo dyan, may makikita kayong important reminders. So ipaprint nyo po yan. Tapos yung pangalawa is yung passport application form. So ipaprint nyo rin po ito. Tapos fill upan nyo po lahat ang kailangang fill upan dyan. At ipaprint nyo po kasama rin itong electronic receipt number kasi napaka-importante nito once pupunta kayo doon. Tapos yung panghuli is yung client feedback form. So fill upan nyo na lang lahat yung mga kailangan fill upan dito guys. Tapos kung ano yung mga in-email sa inyo dapat dalhin nyo at ipaprint nyo lahat and make sure kompleto lahat ang pag-fill up noon. So make sure guys, dala nyo lahat yung mga requirements pagpunta ninyo doon and make sure na hindi kayo malilate. So mas maganda advance kayo ng 1 oras or mga 15 minutes bago yung appointment date and time ninyo. Kasi napaka-importante po nito para makaproceed kayo kaagad.